ang ikaapat na kabanata ng nobelang El Filibusterismo, Kabesang Tales. Ang kwento ay umiikot sa buhay ni Kabesang Tales, isang dating kasamang mangangahoy na nagsikap bumukod at mag-ari ng sariling lupa. Sa tulong ng kanyang amang si Tandang Selo, asawa at 3 anak, ay hinawan nila ang isang masukal na bahagi ng kagubatan na inakala nilang walang nagmamay-ari. Sa hirap ng kanilang pagtatrabaho, isa-isang nagkasakit ang pamilya. Namatay ang kanyang asawa at anak na si Lucia. Sa kabila ng trahedya, ipinagpatuloy ni Tales ang pagsasaka upang makamit ang pinapangarap nilang ginhawa sa buhay. Ngunit sa pag-ani nila ng tagumpay mula sa lupang pinaghirapan, dumating ang mga praile at inangkin ng lupang hinawan ng pamilya ni Tales. Sinabi ng mga ito na kabilang iyon sa sakop ng kanilang hasyenda, kaya't siningil siya ng buwis kapalit ng karapatang manatili roon. Dahil sa kawalan ng kakayahang lumaban sa batas at dahil sa kanyang simpleng pangarap ng mapayapang pamumuhay, napilitan si Tales na pumayag. Sa paglipas ng panahon, taon-taon ay tumataas ang buwis. Mula sa 25 piso ay naging 50 hanggang sa umabot ng 200 piso. Sa kabila ng pagiging matipid at masipag, hindi na kinaya ni Kabesang Tales ang sumunod na taas singil. Nagsimula siyang lumaban at maghabla sa hukuman upang ipaglaban ang karapatan sa lupang pinaghirapan. Ngunit dahil sa katawilian ng sistemang panlegal, mga hukom na inuuna ang sariling interes at praile na makapangyarihan, unti-unting naubos ang kanyang ipon sa mga gastos sa abogado at opisyal. Ang kanyang anak na si Tano ay sapiliting isinama sa serbisyo militar at ipinadala sa malayong pook. Ang isa pang anak, si Huli, na pinangarap niyang mapag-aral sa Maynila tulad ng kaibigang si Basilio, ay napilitang iwan ang pangarap upang alagaan ng kanilang ama at pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tandang Selo, ang ama ni Tales, ay nanatiling tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Palaging nagpapayo ng pagtitimpi sa anak sa kabila ng mga hinaing. Nang hindi na makayanan ng kawalang katarungan, nagmatigas si Kabesang Tales. Hindi siya magbabayad ng buwis hanggat walang maipakitang dokumentong legal ang mga praile na sila ang tunay na may-ari ng lupa. Tumanggi siyang sumunod kahit pa pinagbantaan ng tagapangasiwa ng orden. Hinayaan niyang lumala ang laban sa pag-aakalang meron pa ring natitirang katarungan sa lipunan. Ngunit kahit ang gobernador ay hindi nakumbinsi si Tales na sumuko. Sa puntong iyon, naging palaisipan at banta si Kabesang Tales. Palaging armado ng baril o itak habang binabantayan ng kanyang bukirin. Ang kanyang paninindigan ay nagbunga ng takot hanggang sa isang araw ay dinukot siya ng mga tulisan na humingi ng 500 pisong pantubos kapalit ng kanyang buhay. Sa kawalan ng mapagkukunan, napilitan si Huli na ipagbili ang kanyang mga alahas, maliban sa isang relikaryong may mahalagang alaala mula kay Basilio. Dahil hindi pa rin sapat ang perang nalikom, nangutang si Huli at pumayag na manilbihan sa isang matandang babae bilang kabayaran. Malungkot at mabigat ang kanyang desisyon, lalo pat ang kanyang lolo, si Tandang Selo, ay lubos ang pagdadalamhati na gagawing paninilbihan ng kaisa-isang apo. Hindi niya matanggap na ang dalagang si Huli, maganda, marangal, at edukado, ay mapupunta sa ganitong uri ng buhay. Samantalang si Huli ay pilit na pinapawi ang sariling lugkot at panghihinayang, inisip niyang darating araw na makakabangon sila. Nais niyang isipin na may pagpatuloy niya ang pangarap, makabalik si Tano, mabuhay si Kabesang Tales at muling magtagpo ang kanilang landas ni Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog sa besperas ng Pasko, ang kanyang guni-guni ay puno ng dalamhati, pangarap at takot. Isang larawan ng kabataang babae sa panahong pinagsasamantalahan ang mga dukha ng mga mapang-aping sistemang kolonyal at relihiyoso. Ang mahalagang konsepto. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pamilyang dukha, kundi isa ring malalim na pagsasalamin sa kawalang katarungan sa lipunang kolonyal ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan laban sa mga ordinaryong mamamayan at kung paano ang batas ay naging kasangkapan ng pang-aabuso. Sa kabila ng lahat,
Naroon ang larawan ng mga taong hindi sumusuko, tulad ni Kabesang Tales na handang ibuwis ang lahat para sa karapatan, at ni Huli na isinasakripisyo ang sariling dangal at pangarap alang-alang sa ama.